Simulan na natin. Okay. Oh, yan. Yun ko yung Bible ko muna po. Bubuksan ko po sa Romans 8:35 to 39. Ayan. Buksan po natin lahat ng ating mga Biblia natin. Para ano. Yan. 35 to 39. Basahin ko po Roma 8. Tatapusin na po natin ngayon. Ano ang makapaghiwalay sa atin? Pag-ibig ni Kristo. Ang kapighatian ba? O kagipitan? O ang pag-uusig? O kagutuman? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya na sa sulat, alang-alang sa iyo ay pinapatay kami sa buong araw. Ibinibilang kaming mga mistulang mga tupa para sa katayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mapagtagumpay dahil sa Kanya na umiibig sa atin, sapagkat nakakatiyak ako na hindi ang kamatayan, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pamunuan, ni ang mga kapangyarihan, ni ang mga bagay sa kasulukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang kataas-taasan, ni ang kalalim-laliman, ni ang alingmang ibang nilalang ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan. Puri po sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang salita. Wow. Ang ganda ng mga no. No separation. Parang, yun ang para sinasabi na sabi rito. When we started ang yung pag-aaral natin, di ba? Yan. Yan. Tapos may mga nangyayari rin sa mundo nito ngayon. Gera, taas ang gas, hirap na hirap, di ba? Hirap talaga, ang hirap. As meron pa mga sa yung mga nagdulot din sa mga yung mga sa ko po meron din mga tulad dito, mga mag-asawa nagkahiwalay. Kasi diyan naman sa ibang bansa pagka gano'n, nagkakaroon din ng gano'n. Tapos sunod yung nalulungkot din yung mga yung mga narito sa nariyan sa Pilipinas. Talang asawa na naroon sa Middle East, may mga missile na tumitira ang Iran, 'di ba? Tumitira. Tsaka iba naman nasa Iran naman, doon nagtatrabaho, tapos nagkakagera pa, 'di po ba? Naku, taas biglang taas yung yung ulitin ko, taas ng ano ba yung tumaas, naging mahal, 'di ba? Iano lang natin. Saan ba yung nung yun? Weh, 'yan. Biglang nagkakaganyan, yan yan. Dito ganyan din, yun ang naging problema, mahal ng gas, yan. Mataas ang gas ngayon. Kaya tumaas ang bilihin, tapos yung iba pa nawalan pa ng trabaho, 'di ba? Iba hindi makabiyahe kasi mataas ang gas, Kasi pumunta yung aking bayaw diyan sa Pilipinas, then he told me that, totoo kaya yun na ewan ko kung bago na ngayon kasi hindi nag-aano yung mga sasakyan, hindi kakaunti raw ang sasakyan na umaandar. Wow, kakaunti-kaunti lang, naku, oh, wow. Tapos yan, totoong-totoo 'di ba, mga pangyayari sa mundong ito. Maraming suffering, maraming dumarating. 'Di ba, kung minsan iba feeling natin, naku parang ang layo ng Diyos. Malayo yata kasi ang daming dumadaan sa aking buhay, ang hirap. Pero alam naman natin na ang Diyos natin mabuti. At alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal siya sa ating na mga anak niya. Pero minsan pinagdududahan natin 'yun, 'di ba? Nag-iisip tayo, pagdududa na 'yun, lumilitaw na. In the light of many difficult things na nararanasan natin ngayon, meron tayong nararanasan. Siguro maaaring tanong natin, paano naman yung makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Paano? Pagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos, yung nararanasan natin. More than any human relationship.
Gusto nating mas tumibay pa ang kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag natin pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. At ito po ang layunin ni Apostol Pablo. Bakit mayroong Romans 8? Para i-apply yung mga gospel realities na nakasulat sa first 7 chapters sa puso nating mga nakay Kristo at mga anak ng Diyos, para bigyan tayo ng mas matibay na assurance in the light of yung ano ito po, the suffering of this present time. Diba sa verse 18 yun? The suffering of this present time. Ano man ang mangyari, gaano man kahirap ang maging kalagayan natin sa buhay sa mundong ito. Ano mang kaguluhan ang pumutok sa paligid natin, gaano man katindi ang maging mga struggles natin sa relasyon natin sa ibang tao, sa pakikitungo nila sa atin, sa hirap natin sa pakikipaglaban sa kasalanan. Our status, ang status po natin in Christ is secured. Secured na secured. Wala ng condemnation. Inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. At itunuring na tayo ng Diyos na matuwid. Yung matuwid, di ba? Word justification. Matuwid. We are justified. And more than that, tinanggap na tayo ng Diyos na mga anak niya. Di ba? Sa English nung na-adapt tayo, adoption. Na tayo sa Habang nandito pa tayo sa mundo, tandaan natin, ang Espiritu na nanirirahan sa atin, ang tumutulong sa atin para labanan ang kasalanan. Sa verse 13, di ba? Naalala nyo? At maging katulad ni Kristo. Di ba? Tayo, talagang ginagawa ang nagtutulong-tulong ang tatlo. The triune God, para tayo maging katulad niya, katulad ni Kristo. At magpatuloy tayo na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos. Diba? Yung sanctification yan. Sigurado tayo na ang mana na tatanggapin natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi maikukumpara. Hindi nyo maikukumpara sa anumang hirap na naranasan natin ngayon. Diba? Sa verse 18. Kasi darating din yung glorification. Diba? Sarap. Pagdating ng Panginoon. Kukumpara mo ba yung paghihirap mo rito sa mundong ito na temporary lang? Sa forevermore na buhay na walang hanggan, wala nang luha, new body, wow. Diba? Nabibigyan Diyos. Apostle Paul was sure about our future with Christ. Sure na sure siya. Kaya sinabi niya itong glorification in the past tense. Diba sa verse 30 na pinag-aralan natin? And those whom He justified, He also glorified. Past tense, ED. This is so sure kasi walang anumang hirap na nararanasan natin ngayon ang makakahadlang para matupad ang layunin ng Diyos. Sa katunayan nga, gagamitin pa yan ng Diyos to work for our good. Di ba? Yung mga nangyayari. Ano man nangyayari sa buhay natin, ginagamit ng Diyos yan. For our good. Ang inisip niya, ikabubuti natin. Sigurado po si Apostol Pablo sa sinasabi niya sa atin. Gusto niya maging sigurado tayo. Kaya namang gumamit siya ng mga rhetorical question na pinag-aralan natin. Di ba? Mula verse 31, para tulungan tayo na magkaroon ng greater personal assurance na masabi rin natin na nating totoo nga ang lahat ng mga ito. So verse 31, ito po yung mga rhetorical question, ulitin ko ulit. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Ano ang sagot mo? Diba? Wala. Diba? Wala. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Sagot natin, wala. Walang sino man ang magtatagumpay laban po sa atin. Sa verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all,
how shall He not with Him graciously give us all things? Ano ang sagot mo? Siyempre naman, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Yun, di ba? Oo. He will give it. Verse 33, who shall bring any charge against God's elect? Sino nga naman ang makapag-akusa pa sa atin para baligtarin ang uh, no guilty, righteous in Christ verdict sa atin ng Diyos? Yan. Yun ang word. Aning ko ulit. Sino nga ang makapag-aakusa pa sa atin para baligtarin ang no guilty, righteous in Christ verdict sa atin ng Diyos? Sino kaya? Wala. Bakit? It is, sabi sa verse 10, di ba? It is God who justifies. At ang gawang ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang anak para po sa iyo, sa akin, sa atin. Sa verse 34, who is to condemn? Christ is the one who died. More than that, who was raised. And who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Yan, verse 34. Inulit ko na yung 31, 32, 33, 34. Mga rhetorical question. Ano nga ano? Kung ang Diyos nga naman ang nasa panig natin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ano pa ang kinakatakot mo? Yung ibang tao? Yung mangyayari bukas? Yung ba? Wala na tayong dapat ikatakot pa. O baka namang ang problema mo at lahat naman din sa atin, may mga moments tayo na ganito ang nagiging problema. Baka lalo pa ngayon, pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Paano kung huminto na ang pagmamahal ng Diyos sa atin o sa akin? Paano kung sobrang laki ng kasalanan na nagawa ko at magsawa na siyang magmahal sa akin? Paano ako makakatiyak na secured ako in the loving hands of God? Ako mga daming tanong ano. Ang problema kasi sa atin, dinadala natin sa Diyos ang mga karanasan natin sa relasyon natin sa ibang tao. Nakalimutan natin ang Diyos ay hindi tao na tulad natin na may hangganan ang pagmamahal. We have a God whose love is everlasting. We have a God whose love is unfailing. We have a God whose love is unchangeable. We have a God whose love is unbreakable, sure and certain for every one of His children. Diba? At yan, magtatapos si Apostol Pablo dito sa chapter 8. Meron pang natitirang dalawang rhetorical question na isang question lang actually. Who shall separate us from the love of Christ? Sa verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Hindi yung pag-ibig natin sa Kanya. Ano nga ba naman ang security? Ang matatanggap natin yung klase ng pag-ibig natin sa Kanya, ang pagbabasihan noon. Note also na love of Christ. 2 Corinthians 5:14, Ephesians 3:19, Ephesians 5:2, Ephesians 5 verse 25. Ang una niyang binabanggit dito kasi katatapos lang niyang banggitin ang mga ginawa at ginagawa ni Kristo para sa atin. His death, His resurrection, His ruling, and in Christ's intercession for us. Na mga clear expression. This is a clear expression of His love for us. Mamaya, love of God. Ang babanggitin niya sa verse 39. Yan. Sa verse 37 naman, big kung sino yung hymn. Sa we are more than conquerors through Him who loved us. Pwedeng God the Father, pwedeng God the Son, pero wag natin paghiwalayin o i-distinguish yan na para bang separate loves yan. The love of God the Father is the love of God the Son for us. Actually,
sa 15:30, babanggitin naman niya yung the love of the Spirit. And this is the assurance we have in the love of God. Kasali tayo sa pagmamahal at pagmamahalan ng tatlong persona sa Trinity. We are loved by the Father, we are loved by the Son, and loved by the Spirit. I'm loved, I'm chosen, your arms are open wide, you care for me. Hindi natin puro yung nare-realize yan. Kaya naghahanap pa tayo ng ibang klaseng pagmamahal. Searching for another na ibang klaseng pagmamahal. As if we can find security we long for in any human love. Even the most intimate of the human relationship ay pansamantala lang. Kasi ang mag-asawa naghihiwalay din, mayroong sumasakabilang buhay, at meron namang sumasakabilang bahay. Naku, sumasa-kabilang bahay. Parang familiar sa akin yung sumasa-kabilang bahay. Ay, sige po. Yung tanong ni Apostol Pablo na, who shall separate us from the love of Christ? Ay mayroong larawan sa relasyon ng mag-asawa. Kasali yung separate, chorizo sa Greek, ay ginagamit din sa paghiwalay o divorce ng mag-asawa. Matthew 19 verse 6, Mark 10 verse 9, 1 Corinthians 7:10, 11, and 15. Okay. Pero ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay hindi maghihiwalay. At kamatayan lang po ang makapaghiwalay sa kanila para magsilbing shadow o reflection ng always faithful ni Kristo para sa iglesia. Diba yung Ephesians 5:25? At tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Kristo.